Magandang araw mga kaibigan. Ito, breaking news. Si retired Police Colonel Rowena Garma tumakas pala palabas ng bansa kasamang kanyang daughter. Walang kaalam-alam ang Quadcom. Ano ba yan? Okay, pakinggan natin itong flash report. DOJ kinumpirma ang pag-alis ni dating PCSO General Manager Rowena Garma. Pero Garma, ayun, huli sa Amerika. At si Doc Dennis, kinumpirma ng Department of Justice ang pag-alis ng bansa ni dating PCSO General Manager Colonel Rowena Garma at kanyang anak. Pero ayon nga kay Justice spokesperson Nico Clavano, kinumpirma ng PNP at CILG na inaresto at ikinulong ng mga otoridad si Garma at kanyang anak noong November 7 sa San Francisco, California sa Amerika. Ang PNP at CILG niya ang may hawak ng kabuuang detalye at records ng insidente. Kung ngayon ito, inatasan na ni Secretary Boying Rimulya, si Immigration Commissioner Joel Viado na asikasuhin ang pag-uwi sa Pilipinas ni Garma. Umaasa naman ng DOJ na patuloy na maisipagtulungan si Garma sa sitwasyon ng Quadcom sa Kamara kahit pa inalis na sa kanya ang contempt order. Sa serbisyo mo sa DOJ, Christian Osores para sa Teleradio Serbisyo at Radio Expresa. Okay. Maraming salamat. So yun ha, umalis. Ang Quadcom, kanina lang, nag-press conference din sila, hindi nila alam na tumakas na si Garma. You would have confirmation lang. Si Colonel Garma raw po left the country last November 7th. Hindi na po ba siya kakailanganin tanungin pa ng Quadcom? No, nandiyan siya nung huling hearing namin eh. Nandiyan. Kasama niya yung si dating Colonel Leonardo. He was also there, represented by with these lawyers, no, kasama. So we have no idea kung umalis sa bansa, nasa bansa ba, nakaalis na. I have no information. Pero hindi na po siya kakailanganin tanungin pa ng Quadcom in the succeeding hearings? Well, we advise them na kapag kinakailangan sila, ay kailangan na mag-attend sila. So far, kasi nag-move forward na tayo ng topic, no? Napunta na tayo dito sa, tapos na tayo dun sa Barayuga case, no? Somehow, no? Meron yung mga witnesses na hinarap po natin tungkol dyan sa kasong yan, ay nagpagbigay na rin sila ng kanilang salaysay. At na-record na po ito ng ating DOJ. In fact, nag-uumpisa na ng PI, no? Yung ating DOJ sa kanila, no? I think nakausap na rin sila. So, if there are any other witness that will come out, and again, no, perhaps mention the names of these personalities, then we will have to invite them so that bigyan din sila ng pagkakataon na magkaharap sila. Yung nag-aakusa at saka yung inaakusahan. So yan, napakagandang nangyari to na nahuli siya kagad. Kailangang makabalik si Colonel Garma dito dahil marami siyang haharapin. Una, yung nangyari kay Police General Barayuga, na-implicate siya doon eh. Kawawa naman yung Police General na yan. Ang is talagang matino yung si General Barayuga. Ayaw niya yung kalokohan. Kaya, ayun, may nangyaring masama sa kanya. Kaya dapat mabigyan ng hustisya yung pagpaslang kay General Barayuga. So, dapat harapin yan ni Garma. Garma, malapit ng makarma. Bakit siya tumakas? May tinatago. Isa pa, yung statement niya na may reward system yung war on drugs ni PRRD. Hindi pa sila nagkakarap ni PRRD. Tapos, kung November siya nahuli, ibig sabihin, kailan ba yung Senate hearing? Kasi supposed to be, yung Senate hearing, dapat nandun siya. Sabi ng Quadcom, nag-forlo daw nagbakasyon. Yun pala, bakasyon papunta ng US. Parang
Parang ang Quadcumba, pinabayaan na lang nila, wala na silang pakialam, umalis na si Garma. Hindi pwede yun. Diba? So, again, walang perpektong, hindi ka makakapagtago sa pag gumawa ka ng kasalanan, mahuhuli at mahuhuli ka rin. At kung walang kasalanan itong Garma, bakit siya tatakas? Marami pa siyang dito. So, magaling talaga ang ating coordination with siguro Interpol ito. Nahuli ka siya kagad, binabantayan. So, babalik siya. Kailangang ibabalik. Okay? So, ano pang pag-usapan natin? Okay, punta naman tayo sa ibang yung bagyong Ophel. Nako, lumalakas na naman. Magiging malakas na bagyo at maganda. May napanood akong video na ang Pangulong Marcos natututo na. Nagbigay na siya ng instruction na ang DPWH makipag-coordinate sa mga contractors na may mga makinarias, sasakyan para tumulong sila sa pag-preposition ng mga relief goods. Baka kung sakaling kailangan ng yun, magandang move yun ng gobyerno. Para hindi tayo umaasa lang sa sakinan ng gobyerno, makakatulong ang mga private contractors. Panoorin natin ang update ng Bagyo Ophel. Samantala, lalo pang lumakas ang bagyong Ophel habang kumikilos sa direksyon ng northwestward ng Philippine Sea. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa ang bagyo. Gayunman, inaasahan na magdadala ito ng malalakas na pag-ulan. At para alamin ang latest sa bagyong Ophel, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang tanghali, narito na yung update sa ating binomonitor na si Bagyong Nika at si Bagyong Ophel. Unahin na nga muna natin si Bagyong Nika. Kanina alas 10 na umaga, ito ay nasa layong 225 kilometers west-northwest ng Lawag City. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 115 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Nakita nga natin itong si Nika na malapit na ngang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So kahit nga po papalabas na nga itong Nika, meron pa rin tayo mga nakataas na wind signal. And also may minomonitor din tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, si Bagyong Ophel. At sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility, nasa loob ng ating Tropical Cyclone Information Domain, si Bagyong Manyi. So sa mga susunod na slide, maglalabasin tayo ng update tungkol nga dito kay Ophel at kay Manyi. Ito yung latest track ni Ophel. Ito nga si Ophel, mananatili siya as severe tropical storm habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at napakalapit na nga niya sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So this afternoon, posible na nga lumabas ng PAR natin itong si Bagyong Nika. Dahil nga rin kay Nika, kahit papalabas na siya ng ating PAR, may nakataas pa rin tayong tropical cyclone wind signal. So signal number 1 na lang, yung pinakamataas na signal natin. Ito ay nakataas sa hilagang bahagi ng Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Apayao, northwestern portion ng Cagayan at northwestern portion ng Babuyan Island. So kahit papalabas na nga itong si Nika, kailangan pa rin mag-ingat na ating mga kababayan kahit yung mga nasa may northern Luzon area dahil may minomonitor nga tayong Bagyong Ophel. Para naman sa malalakas na hangin na walang signal, asahan natin yan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands at Isabela. Ito yung bugso ng mga malalakas na hangin expected today. Meron din tayong nakataas na gale warning sa ilang parte ng Ilocos Norte. Kaya kung maaari, huwag mo na pumalaot sa areas na yan dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Ito naman yung update kay Bagyong Ophel.
As of 10 a.m., ito ay nasa layong 950 kilometers sa may silangan ng southeastern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na aabot sa 105 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, may kalayuan pa naman si Ophel sa ating landmass pero may kabilisan ito ng paggalaw at 35 kilometers per hour nga. At currently, wala itong direkta epekto sa kahit anong parte ng ating bansa pero sa paglapit niya, posible nga yung trough niya or siya mismo yung magdadala ng mga paulan sa malaking bahagi nga ng northern at central Luzon area. So ito yung ating track ni Ophel. So inaasahan nga natin na tomorrow evening o Thursday early morning, posible na maging typhoon category itong si Ophel. At pinakamalakas na intensity nito ay bago ito mag-landfall at possible landfall area nito sa may northern Luzon o hindi kaya central Luzon area this Thursday afternoon or evening. So dahil nga may kalayuan pa si Ophel sa ating bansa at may mga days in between pa bago ito tuluyang lumapit ng bansa natin, hindi natin tinatanggal yung possibility na magbago yung kanyang forecast track. Kaya meron tayong area of probability kung magkakaroon ng shift sa kilos ni Ophel ay posibleng nandito ito sa loob ng ating area of responsibility. Ano nga ba inaasahan natin sa mga bugso ng mga malalakas na hangin bukas? Posible ito sa Catanduanes. By Thursday sa may Batanes, sa may Quezon, kabilang ng Polillo Islands, Camarines Norte, at ang northern portion ng Camarines Sur at Catanduanes. By Friday sa may Isabela at ang northern portion ng Aurora. Signal number 1, posible this late evening or tomorrow early morning sa may Cagayan Valley. Kaya lagi pa rin tayong mag-aantabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Meron din tayong nilabas na weather advisory para nga dito kay Bagyong Ophel. So, although sa ngayon wala pang direktang epekto si Ophel sa kahit na anong parte ng ating bansa, pero by Thursday asahan na nga natin yung heavy to intense rains, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa may Cagayan, pati na rin sa may Isabela. Kapag heavy to intense yung mga pag-ulan, pwede yung mga flooding events, especially sa mga urbanized, low-lying at near rivers at landslide. Landslide ay likely sa moderate to highly susceptible areas. Meron din tayong moderate to heavy rains, 50 to 100 millimeters sa may Apayao, Kalinga at Mountain Province. Ano bang ina-expect natin? Kapag may moderate to heavy rains tayo, localized flooding, posible mainly in areas na urbanized, low-lying or near rivers at landslide posible sa mga highly susceptible na mga area.